Breaking news mga kababayan, ako po nakakagulat ito. Mga investor, ayaw nang mamuhunan sa ating bansa dahil po sa matinding korupsyon na nangyayari. Natatakot po na mamuhunan ang mga negosyanteng ito dahil pag malala ang korupsyon, ay ito pa ang kanilang alalahanin, baka pati sila pirahan ng mga buhaya. Kaya ito na mga kababayan, dating opisyal ng Bangko Sentral nagsalita, binulgar ang pasabog na ito. At bakit tumataas ang dolyares laban sa piso? Grabe, 59 na, malapit na mag-60. Mga kababayan, yung iba natutuwa. Oh, grabe. Yung mga padala ng mga OFW, yayaman ng mga Pilipino, mga bugok, mga tanga. Hindi nyo ba alam, pag malaki ang dolyar kaysa piso, yun naman ang magiging malaki ang gasto ng Pilipinas pag bumibili ng mga produkto sa ibang bansa. Ang pagbili ng mga langis, papasok ng bansa, ay mahihirapan ang Pilipinas. Mga tanga, mga bobo. Tuwang-tuwa pa kayo. Porque dolyares ang kinikita nyo, malaki ang ipapadala ng OFW, mga bugok. So eto, pakinggan nyo po ito nang magkaroon kayo ng kaalaman. Hindi porque malaki ang dolyares, tuwang-tuwa na kayo. Abay, binabash ako sa FB. Bobo, tanga daw ako. Hoy, kayo mga tanga na mga bobo. Mag-aral kayo mabuti. Pag mataas ang dolyares, laban sa piso, bagsak ang ekonomiya. Tanga, bobo. Mag-aral kayo ha. Mag-aral kayo ng economy ha. O eto na, mga kababayan. Talagang ibinulgar ng dating opisyal ng Bangko Sentral ang kaganapan na ito na umaatras at marami pong umatras sa mga negosyante na mag-invest sa Pilipinas. Halaka, ito na po. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at maanumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Pag walang masyadong nag-i-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon, kundi laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership. Kung hindi nila kayang maging accountable themselves, and I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas. So yan mga kababayan, yan po ang paliwanag po ng dating opisyal ng Bangko Sentral. Ano bang pangalan nito?
Ako, matindi ito mga kababayan, ha? Itong malupit na ano na ito. Ano bang pangalan niya, mga kababayan? Ayan, no? Cora Guidote, former head ng Bangko Sentral, Investors Relation Office. O, baka sabihin nyo, ano ito, fake news ito. Hindi ito magdadala ng fake news, itong si Cora Guidote. Abay, binash ba naman ako mga kababayan sa FB? Sinabihan ako na ano daw ako, na wala daw akong alam, mga kababayan. Tignan nyo po itong naibahagi ko po sa FB. Abay, binakbakan ako ng mga kupal na mga bangagan. Tignan nyo po ito mga kababayan. Binasa ko ng mga bangag dito. Binasa ko ng mga bangagan. Tignan nyo mga kababayan. Binasa ko ng mga bangag. Check po natin na. Binasa ko dito. Wala daw akong alam. Mas maganda daw na mas mataas ang mas mataas daw ang palitan ng piso laban sa dolyar para daw yayaman ang mga Pilipino, pati mga OFW daw matuwa. Oy mga tanga, mga bobo. Mag-aral-aral kayo ha. Bakit maraming na babahala sa palitan? Kasi nga, itong palitan na ito, grabe, mga kababayan. Isipin nyo po, ang dollar kontra piso, ayan no, makasaysayang pagbagsak ng piso, malapit lang mag 60 pesos. Ayan mga kababayan, abay, binas ako ng mga kupal dito. Tignan nyo mga pangbaba sa akin. Tignan nyo mga kababayan, binas ako ng mga kupal. Binakbakan ako. Ayan no, wala. Tignan nyo mga kababayan. Yung iba, okay naman. Kurakot pa more mindset. Ayan no. Kurakot pa more mindset. I-check po natin. Binas ako ng mga bangag dito. Na bakit ko daw binabalita ito? Ay mga kupal, mga bobo, vlogger tayo. Nagbabalita tayo ng mga nangyayari sa bansa, mga tanga, mga bobo kayo. Huwag kayong masyadong magmagaling. Baka mas magaling pa ako sa inyo. Ako nakatapos din ako ng koleyo. Professional din ako. Mga tanga. O eto mga kababayan, tignan nyo po ito. Tignan nyo po ito mga komento ng mga tanga. Ito, meron namang nagsasabi, kurakot pa more mindset. Budol legacy. Wow, laki palitan. Extend pa more. Korap kasi gobyerno ngayon. Dapat 100 pa. Ay bagsak na yan. Walang basagan ng trip. Yan ang gusto namin na nandito sa Amerika. Eh di bagsak ng Pinas. Sa India, 86 rupees per dollar. Bakit hindi binabatikos ang gobyerno nila? Sabihin naman ng mga supporters si Bangag, fake news. Kurap amo nila, sila gutom. Wow, dapat 75. Fake news pa more. Kayo ang fake news mga tanga. Puro kurap kasi ang bansa. Nakapaligid ng gobyerno. Legacy of Duterte. Nako, si Duterte na naman ang inaano nyo. Tingnan nyo po mga kababayan. Nasaan na yung may bumabati ko sa akin dito eh. Nasaan na yon? Di ko na makita. Sabi nila, ano daw ito, mas okay daw na mataas ang palitan ng mga bobo. Kayo mga tanga kayo, mga bobo kayo. Mga kupal kayo. Tignan nyo po dito mga kababayan ha. Hanapin ko lang yung bumabati ko sa akin. Di mo alam, pabor sa aming mga OFW daw. Pabor daw mga OFW. Pabor sa inyo kasi nga, dolyar
ang inuuwi nyo sa Pilipinas. Mga bobo kayo. Ito mga nangbaba sa akin dito. Oh, tignan nyo po dito mga kababayan, nasaan na yun? Binalita lang natin, bobo na ako mga tanga. Di ko na makita, basta binabash ako dito. Mas maganda daw pag mataas ang dolyares. Kasi nga mataas daw ang sahod ng mga Pilipino na nandun sa abroad. Mas okay daw. Mas okay daw, sabi nila mga kababayan. Para daw mas okay. Yan ang sabi nila, mas okay daw. Mataas daw ang palitan. 59. Grabe, halos mag 60 na. Tuwang-tuwa. Mas okay daw ang pamamalakad ng namamahala ngayon. Kasi mataas ang dolyares, mga tanga, bobo. Di nyo ba alam, pag mataas ang dolyar kaysa peso, bagsak ang kinamiya. Kita nyo po ito si Miss Cora Guidote, former head BSP Investors Relationship Office o Relations Office. Nagsiatrasa ng mga investor dahil sa takot po nilang mamuhunan sa bansa na walang kitain ng mga namumuhunan na negosyante sa malalang korupsyon ngayon. Tignan nyo, nakakainip. Walang nakukulong, walang napaparusahan. Pinilit nila, pati si Joel Villanueva sinama, itong si pangalan nito, si Estrada Jinggoy sinama para may pangbawi si Saldico. Paano yung mastermind? Mga bobo, ginagawa yung tanga mga Pilipino. Tignan natin mga komento dito. Huwag niyong gawing bobo mga Pilipino. Ang pag-asa na lang ay bumaba ng presidenteng angag at magkaroon ng bagong leader tulad ni Lee Kuan Yew. Hope my spelling is correct. OFW stop remittance, stop paying taxes. Sabi ni ipakita mo ebidensya, hindi marites. Tignan nyo. Rene, Deri, ganyan kahinang pamumuno ng Pangulo. Kaya ang mga negosyante ayaw nang mamuhunan. Corrupt kasi mga opisyal ng gobyerno. Asan yung mga YouTuber na kunwari expert? Pagtanggol please. Yung mga eroplano ni Saldico wala na sa bansa. O yan. That is a fact. Mauubos na mga investor. Natatakot sila na mag-invest sa nakikita nilang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang linaw na pasok DDH. Mga kampik idiots, ulit-ulitin, isulat sa papel. Ayan, BBM Legacy. Doon na napupunta yung ibang investor sa Davao. Tignan nyo po. Si Duterte na naman sisisihin ng mga pulboron. Tama yan, umatras na kayong mga investor, corrupt ng Pilipinas. Tanga kayong mga negosyante kung mag-invest pa kayo. Bangag dito. Dapat hindi lang sasangap pulutin, dapat pati ugat para di tumubo. Ayan. Tignan nyo mga kababayan. DDS ka mama, anong magagawa ng isang lunatic, antichrist at pro-China ni hindi nga ma-explain yung pagnanakaw niya sa kaban ng bayan. Tapos yung ang pipilitin nyo out of freaking mind kayo, resign na lang kayo. Ayan mga kababayan, galit na galit po ang mga investor. Grabe. Tignan po natin ang mga sinasabi dito. Ayan, tignan nyo po, ulitin natin. Baka sabihin nyo, fake news ito. Marami ng investor ang umatras dahil sa takot at kawalan ng tiwala sa gobyerno. Bunsod ng talamak na korupsyon ayon sa isang dating opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Si Jason Rubrico magbabalita.
Sa gitna ng mga isyu ng korupsyon at manumalyang flood control projects, marami ng investor ang nagdesisyong umatras sa Pilipinas. Ayon kay Cora Guidote, dating head ng Investors Relation Office ng Bangko Sentral ng Pilipinas, patuloy na lumiliit ang tiwala ng mga negosyante dahil sa laganap na korupsyon sa pamahalaan. Marami na nag-pull out. Actually, kasi nga kumababa ang business confidence. At saka, corruption scares away investors. Bakit? Kasi it increases the cost of business. Siyempre, manghihingi ng lagay yung mga people that they deal with in government. If I'm an investor, asan ang ROI ko? Asan ang return on investment ko? Wala, di ba? So I would rather invest in other countries where I can make more money and it will be easier for me to do business in those countries. Ayon kay Guidote, sa nakalipas na 3 taon, nagnegatibo ang net foreign direct investment sa bansa. Isipin nyo, nagnegatibo ang net foreign investment. Ibig sabihin mga kababayan, malala talaga. Takot pong mag-invest sa mga investor. Diba? Sabihin nyo fake news ito. Dating ito, official ng Bangko Sentral. Naku po. Ibig sabihin, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok. Mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok dahil wala pong nag-i-invest o pumapasok na pera ng foreign investor sa Pilipinas. Nako, mga kababayan ko, kakatakot ito. Pag walang masyadong nag-i-invest, wala rin masyadong trabaho. So pag walang nag-i-invest, wala ding masyadong trabaho. Walang ma-applyan ng mga Pilipino. Nako. Kaya yung ibang Pilipino, nag-abroad na lang. Walang trabaho yung mga tao, there's a higher incidence of poverty. Dagdag pa niya, hindi lang sa mga flood control project at Department of Public Works and Highways umiikot ang issue ng korupsyon. Nako, napakarami, halos lahat. Yung mga PhilHealth na ghost project din. Ang dami, pati itong mga kalsada, pagbubutas. Grabe mga kababayan, dyan sa monumento, napakaraming binabakbak na kalsada. Napaka-traffic, lalo dyan sa SM Monumento. Dyan sa may papasok ng loob. Pagka lumiko ka, doon pa-exit ka na. Palabas ng EDSA, grabe ang butas dyan. Grabe ang paggawa ng kalsada na okay pa, binakbak, binutas, mga animal. Grabe talaga. Pati ispalto. Grabe. Dito sa parting Bulacan, puro butas-butas ang kalsada. Grabe talagang gobyernong ito, nakakabwisit, nakaka-animal. Di laganap din aniya ito sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nako po, sinabi mo pa, lahat po. Lahat, grabe na. Lahat, BIR, corrupt din yan. PhilHealth, corrupt. DPWH, corrupt. Lahat po. Pati pa ilaw. Pati pa ispalto, pati pa kanal. Pati road widening, lahat po ng korupsyon. Grabe ngayon lang naglabasan nito mga kababayan. Pinakamalawak na korupsyon sa buong mundo. As long as those other departments are not being checked, then the plunder will continue. Because greed is already systemic in the system. Kita nyo mga kababayan. Yung plunder. Tignan nyo ang kinasuhan. Jingo Estrada, Joel Villanueva, para lang may pangbalanse, Saldico, kinasuhan, pero nasa ibang bansa, nagbabakasyon, yung mga air asset, wala na, Diyos ko Lord, 4 na chopper niya, nandun, lumilipad sa ibang bansa, nag-e-enjoy, nandun sa beach, naliligo, may kasamang mga diba? Mga kababayan, nag-e-enjoy. Winawaldas ang bilyon na ninakaw sa pera ng bayan. O ano bang maiisip nyo dyan? Diba mga nakakaloko? Tapos ngayon, yung mastermind hindi makasuhan? Nang tanungin kung paano muling maibabalik ang tiwala ng mga investor, ito ang tugon ni Guidote. The government has to be accountable. And who has to be accountable? Those that approve the General Appropriations Act. So if they cannot address that, then you need a change in leadership.
kung hindi nila kayang maging accountable themselves. And I think that's almost an impossible demand for them to do because they want to stay in power. So, Nako po, ang kita nyo naman, huling-huli na nga nagtatanggi pa. Para mga seaman, nahuli ng nakapatong, sabi niya, hindi naman, nakapasok. Sipin nyo mga kababayan, huling-huli na sa akto, itatanggi pa ni inosente. Mga animal, mga kupal, sinong matutuwa ng Pilipino? Sinong matutuwa na mga lahing Pilipino, lahing kay Manggi? Alangan mo ba, pamalakpak kami. Oh. Walang investor di bagsakan ka na miya, mga kupal. Sabihin nyo, wow, ang taas ng dollar. Kontra piso, yayaman ng Pilipinas, mga tanga, mga bobo. Di nyo alam, mas maraming kapital ang lumalabas kaysa pumapasok sa ating bansa. Porque dollar earner ka, tuwan-tuwa ka, duldog, dumbbell. Sa Ilocano yon, duldog, dumbbell, og-og, ungag-ungag, walang utak. Sabihin nyo, ako pa ang sinasabi nyo, nagpapakalat ng fake news. Dumbbell, og-og. Gigil nyo ako. Kayong walang alam. Tuwang-tuwa pa, mataas ang dolyares. Malapit na mag-60, tuwang-tuwa pa. Mag-aral ka ha, mag-aral ka. Ikaw na nanonood na basher ka, mag-aral ka. Isampal ko yung libro ko dito na isang bodega. Nabasa ko lahat yan. Ekonomista. Yung ginigigil ha. Baka ipakita ko yung mga medalya ko na 1,000. Bigay ng tito at tita ko. Grade 1 ako, isang karton ng medalya ko. Ang kupal. So we will have to demand for a change in leadership. Hopefully the president resigns. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Nako po, malabo. O, tignan si Manong Chabit. Nagwala, nanawagan sa buong bayan, lalong-lalo mga kabataan, mga makapangyarihan, pati mga politiko. Isang tabi ang kulay. Isigaw ang tunay na makabayang Pilipinas. Puksain ang laganap na korupsyon. Tignan nyo, naiinip na, pati makakaliwa, galit na. Itong darating na November 30, may maraming pagtitipon, malawakang people power na naman. Kaya mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Diyos ko Lord, ito na mga komento dito. The fastest and widest corruption in the Philippine history under BBM admin. Ayan ang presidente kasi yung problema natin. Pati yan si Boying, lahat ng mga tauhan niya kailangan palitan, dapat makialam na dito ang mga militar, kundi kusang baba si BBM. Pero bakit salungat sa mga sinasabi ng Antikler? Siyempre, alam na. Mga kababayan, SMNI's one-sided media. Anong one-sided media? PCSO sabi ng ngayon, Sen. Rapi Tulfo, bilyon ang kinita ng tropa ni Milyonarya Robles. Dapat ituloy ang naputol na investigasyon ni Tulfo. Laka. Talagang misip lang dinala na besas ding negosyante. Grabe talagang bangag admin na ito. Wala na takot na mga investor. So yan mga kababayan ng mga balita. Grabe na ito. Talagang dami nang umatras. Ano masasabi niyo po? Mabuti ba na mataas ang dolyares? Ang palitan naabot ng malapit ng 60 kay laban sa piso. Yung iba tuwan-tuwa. Dahil mataas daw ang palitan. Dahil yung nanay niyang naghihirap doon sa abroad. Malaki ang kikitain. Okay lang yun. Yun nga lang, yung mother country mo, pag ginasto yan, palabas ang bansa, negative. Negative po yan. Huwag niyong sabihin porke dollar earner kayo, tuwang-tuwa kayo.
Ako, dollar earner ako, pero hindi ako natutuwa kasi nga, ang mother country natin mahihirapan sa pagbili ng mga produkto. Lalong-lalo na ang gasolina. Nag-i-import tayo, hindi tayo gaya ng Dubai na may sariling planta at sila po ang mother na factory ng oil. Sa buong daigdig, sila po ang nagbebenta. Diba mga kababayan, lahat po ng mga galing ibang bansa na pumapasok sa ating bayan na binibili natin, dolyares po ang ibibili natin, hindi peso. Mga bobo. Yan lamang po ang ating bahagi. Isang like, isang share po at isang subscribe. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po. Salamat.